Ramir Boulder po. Update po tayo. Panayam po kay Junvic Rimulya ni Karen Davila. Ano? Panoorin po ninyo kung paano po siya magtrabaho. Ito po yung leader na nagugustuhan ko. Ano? Junvic Rimulya, may tapang. Ha? Hindi kagaya yung iba dyan, puro daldal. Daldal dito, daldal doon, ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon. Ano? Ang pananaw niya tungkol sa mga sinasabi ni Batangas Congressman Leandro Libeste at sa mga napakatalamak pala ang korupsyon dito sa Bureau of Fire Protection and Penology, no? Grabe pala ang korupsyon diyan. Ngayon ko lang nalaman 'to. Oh. So he drew parallels essentially from, the late Ferdinand Marcos Sr. That's a red herring. Okay. That's a red herring. He's facing so many problems that he's trying to obfuscate it by saying more problems, that other problems exist. Every day, Karen, there must be at least 500 to 1,000 vloggers saying the most vitriolic things against the president. Have you heard of anyone being arrested? Yeah. There's none. Ayun, yun pa ang isa. Nakarinig po ba kayo o may nabalitaan po ba kayo na inarrest na mga vlogger na against kay BBM na nagmumura? Nakagaya nitong yung mga vlogger na bayaran ng mga Duterte, kagaya nila itong sila yung lalong kalbo na si Banat Bay. O, di ba? Kung makapagmura, akala mo napakagaling na vlogger. Huh? Kung mang-insulto yung iba, oh, kay BBM, wala naman silang naririnig. At saka, isa pa yung mga vlogger na nagsasalita ng maanghang sa ating Pangulo. Mayroon bang naaresto? Ito sinasabi ni ah, Leandro Libesti na ah, martial law. Ah? Oh. Pero hindi. Hindi mo naman makikitaan ng yung mga pagpapatunay sa mga sinasabi nitong John B. ni Leandro Libiste. Oh. Kaya nga po ni-rebuke ah, ni ni John B. Cremulya ang mga pinagsasabi nito. Oh, pakinggan po uli natin. Nag-rally sila sa Mendiola, pinagbabato yung mga pulis. 'Di ba? Inarrest lang namin yung kailangan arestuhin. Pero yung mga bata, pinakawalan namin yan. May pinatay ba? Wala. Is there EJK now? There's none. 'Di ba? So there's no such thing. He has to face his problems. Stop creating other problems, saying that there are other problems. Instead, face your own. He has a mountain of problems ahead of me. Selling that franchise, selling whatever that he sold. Although diba? he didn't sell the franchise. For whatever he did do, di ba? Niloko niya gobyerno eh. Niloko niya yung gobyerno. At lalo niyang niloloko ngayon. So, harapin niya na problema niya. Kakasuhan ba si Libiste? I think so. May fine na siya na 24 billion sa DOE. I think the ombudsman has publicly stated na kakasuhan niya rin. Publicly yan, sinabi niya. But privately, we haven't talked about it. Pero harapin niya problema niya. Diba? Niloko niya ang Pilipinas. Kumuha siya prangkisa, tapos kumita siya ng 24 billion. Tapos wala siyang tinupad. Diba? Ano ba naman yun? Harapin mo na problema niya bago yung iba. Inaresto ba siya? Hinaras ba siya? Wala naman, diba? You know, I'm curious, you were last on Head Start, we talked about the Cabral files. Well, the death, di ba napag-usapan natin that, well, it's been determined now that it was a suicide, but what happens to the actual files? I know it's not exactly under your It's not under jurisdiction niya. anymore. But what happens to that? The files remain intact. They are, although the veracity and authenticity could only have been authenticated by Cabral herself. Yeah. But that matter is left up to the Makikita niyo po sa panayam na ito na malinaw na hindi nagtatago si John B. Cremulya, diretso, kalmado at handang managot. Sa gitna ng ingay at intriga, pinili ang datos at aksyon kaysa drama. Pinapakita niya ang tunay na leader. Ha? Hindi takot sa may hirap na
hindi takot sa mga mahihirap na tanong at hindi umaatras kapag may pananagutan sa usaping seguridad at kaayusan. Malinaw ang direksyon. Trabaho muna bago politika. Kung ganito ang pamantayan, panalo ang taong bayan kapag ganitong leader ang nakikita mo. Ano? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko sa kanya, pero magaling po talaga itong leader na to. Sana makitaan siya ng mas maganda pa at upang maging karapat-dapat siya sa sambayan ng Pilipino. Ha? Patuloy lang. Senate, up to Secretary Dizon, and up to the ombudsman, whoever is investigating. But wala na sa akin yan. Okay. Before we go, I have 3 minutes to go. It's close to 9. But you uncovered the corruption, the bid rigging in the Bureau of Fire Yan. Protection. Yung kakasuhan nagsimula sa 20, ngayon 4 na po na. Yes. Tama ba? Yes. 40 na ang kakasuhan. Yes. Okay, how will you, ano ang Dito nyo po mapapakinggan kung gaano po talaga katalamak sa korupsyon ang taga BFP. Ngayon ko lang nalaman ito na grabe pala ang korupsyon diyan sa BFP. Biro mo mag-a-apply ka pa lang 500,000 yung sisingilin sa bilang lagay mo. Ngayon kung wala kang pera, ang gagawin mo, papahutangin ka nila, pero babayaran mo yun. Kakaltasin sa sweldo mo. 500,000. Grabe, gaano ba kalaki ang sweldo ng mga isang bagong pasok na bumbero, mga fireman? Ha? Pumapalo ba ng 100,000? Wala naman. Siguro nasa 40 lang o 30, 35. O, di ba? Tapos papautahin ka nila. Makapasok ka lang dyan. Kakaltasin nila sa sweldo mo. Buwan-buwan. Ay, putik talaga. Oh, mga demonyo talaga itong mga corrupt na to. diskubre mo at ano ang reform? Dapat Sa pulis, wala pong ganun eh. Pag nakapasok ka, wala. Sa totoo lang. Pero dito sa bombero, meron palang ganun. Terrible. may pagbabago. Ang ginawa kasi nila, 2005, May sindikato dapat na. may 5 years ka of supplying the BFP. So, Oo. dalawa lang yon. Pagdating ng 2015, dapat may 15 years kang. So, dalawa lang yon. 2020, dapat may 20 years ka na experience. So, the entire 20 years of BFP, ang lahat ng Bids and Awards Committee rigged the entire system para dalawa lang ang makinabang. Kaya may gana silang puntaan ako at oferan ako ng 1.5 billion per truck kasi dalawa lang ang nananalo. Biro mo, offer daw sa kanya 1.5 million per truck. Eh, 400 na truck yun. Bawat taon ang kinukuha ng DILG para i-distribute ng mga fire truck. Di napakalaki. Oh. There's no competition. Sino ang nag-offer sa'yo? Kaibigan ng ngayon na BFP, parang kanang kamay niya, lumapit sa kanang kamay ko. Not Ganun to lagi you yun eh. personally. Natin, pero- Because if it's you personally, you could Ay, have susutokin ko yun. You could have arrested them. Yes. Lumapit sa kaibigan ko, yung kaibigan niya. Pakisabi, Gisek, may 1.5 million siya kada truck. We buy 400 trucks a year Wait, 1.5 million pesos per truck. Yes. So at Yeah. 400 trucks a That's year. 600 million. Grabe yung bidrigyang. Maliban pa sa fire inspection fees. Tanong mo lahat ng Tingnan mo. kaibigan mo na nagnegosyo. Lahat yan umaangal. Hindi mo release ang business permit nila kung walang Oo. fire inspection fee. Bumili muna kayo ng sprinkler. Bumili muna kayo ng bagong fire extinguisher. May building kayo. Bawal yan. Kontrata nyo muna yung sprinkler, kontrata ng sprinkler sa amin muna. Tama na yan. Kawawa negosyante. Ang negosyante nagbibigay ng trabaho sa tao. Yung pera kinukuha nila, nakaw nila yun. Nakaw! So what happens now? What reform did you take? Well, Tama. Kasi hindi naman nila pinaghirapan eh. Kaya nakaw yun. Kasi ang perang hindi mo pinaghirapan, nakaw talaga yun.
kinukuha mo sa mga negosyante, pinapatungan mo, biro mo, napakalaking pera. Oh, dalawang kontraktor lang pala ang nagbibid diyan. Kaya solo nilang dalawa. Palaging sila, walang iba. Oh, Ngayon naka-body cam sa lahat ng mga inspectors. Is At that right? mag-feedback kayo kung mag-feedback kayo kung pumunta sa inyo na wala silang body cam. May script sila. Kami po ay taga BFP. Kami po ay nandito para mag-inspection lamang. Bawal po kami magbenta ng fire extinguisher. Bawal po kami kontrata ng sprinkler. Then papakita niya kung ano man nakita niya. Tapos sabihin niya, ito po ang nakitang violations. Kung wala nakita, mamayang hapon po. nung panahon kaya ni Binhur Abalos, hindi niya na kaya nakita itong mga ganitong klaseng corruption sa BFP. Eh, si bago pa si John Vic Remulla, si Binhur Abalos ang nandyan. Oh, di ba? O kaya nung panahon pa ni Digong, 'di ba? Sino yung mga sino ba yung DILG secretary nun ni Digong? Ha? Hindi ba nila nakita yun? O baka kumita rin yung mga past DILG secretary. Ha? Yan ang hindi natin alam. Bakit ngayon lang nabulgar to? O, napakatalamak pala ng corruption dyan sa BFP na yan. Makukuha niya na. Paano yung mga taga-BFP? Tinanggal mo na yung sindikato. Kakasuhan na 4 na po. But what about the culture? Alam nga naman, Ito nga it starts from the bottom Hanggang recruitment, may singil sila ng 500,000 para makapasok lang ng BFP. are you serious? I'm serious. Tanong mo sa lahat ng mga But where will they get the money? papautangin sila. Tapos babayaran sila habang nag-serbisyo. No. Yes, it's the most corrupt agency in the entire DLG. Walang sinabi PNP. Tama. Walang sinabi. Kasi sa PNP, pag pumasok ko dyan, wala namang lagayan eh. Pero sa Bureau of Fire Protection pala, meron. Nako po. Kasi walang pumapansin Oo. Pero tanong mo lahat ng negosyante dito sa Pilipinas, sinong hindi hinaras ng mga BFP? Bihirang-bihira. Nanay ko nga, bahay niya, opisina ng kapatid ko. Pati yun, hiningihan pa nila. Sekretary na ako noon Really? Oo. Walang sinasanto mga yan. Sariling bahay namin sa Imus. Hiningan. Pero Oh my. Grabe talaga. yan po ang paglalahad ni John Vic Remulla na talamak pala. Sobrang talamak ang corruption dyan sa BFP na yan. Sa Bureau of Fire Protection na yan. Grabe, ngayon ko lang nalaman ito. Kung hindi sa kanya, hindi ko malalaman to na ganyan pala. Hindi nalalaman ng iba yan. Kasi nga, akala nila matinong agency yung BFP na yan. Yun pala, mas talamak pa pala sa PNP. Oh, so, okay, 40 kakasuhan, but what about the reforms? I mean, Ayun what nga. would you do? The So we reforms. started that. Ngayon, naka-video na sila. Yeah. May accountability sila. Oh, and the rigging. No, yung the rigging, bids. tapos na yan. Matatapos namin. Open bidding na namin Okay. Tapos yung DALG now would do a customer satisfaction survey after they go for the inspection. A week later, pupunta ang DALG. Titignan ko ano nangyari. Kasi pwede naman pagtanggal ng camera, pag uwi doon, pupunta rin. Ito gawin nyo to. Yeah, Diba? yeah. So may customer satisfaction survey kami para makita kung may Habang ang iba, puro palusot. At pabiktim, si John Vic Remulla, harap-harapan kong sumagot. Walang script. Walang iyakan, walang sisiyan. Dito mo makikita ang kaibahan ng leader na may ginagawa kumpara sa mga maingay. Maingay lang sa social media. Na kagaya ni Leandro Libeste. Puro ingay, puro ngaw-ngaw. Sa gitna ng issue, pinapakita niya na ang tunay na public servant hindi nagtatago sa legal technicalities, kundi humarap sa publiko ng diretso. Sa mga tunay na drama, sa mga sanay sa drama at gulo, masakit ito. Kasi sanay sila sa leader na takas ng takas, hindi sa leader na matapang, na kagaya po nito, na diskubre
ang talamak na korupsyon sa BFP. Inilabas hanggang upang maputol ang talamak na korupsyon. Ano? Oh. nangyari o hindi. Okay. Sa Pilipinas, habang kaya kaisan, iisahan ka talaga. Tama. So, dapat unahan mo sila eh. Kung paano sila mag-isip, dapat isipin mo na. So, yun ang ginagawa namin yan. All right. Tama. Kaya po, masama, masakit na isipin na talagang punong-puno ng korupsyon ang ating bansa.